Na, kasi nung tanong ko sa Panginoon noon, papayagan niyo ba ako, Panginoon? Kasi alam niyo naman, di ba tayo, meron tayo no? Pagka minsan talaga, pag natuto tayo sa baptist, inaanap talaga natin yung fellowship natin sa baptist. Sa born again, pag sa born again, kahit yung mga nakakausap ko, hinahanap talaga nila yung mga church sa born again. Ako kasi, naggaling kasi ako sa mga born again eh. Nag-church din ako noong una. Hindi pa ako napunta sa baptist sa Manila. Halos yung Salsalay, tapos doon sa may bakod, yung mga JIL, pinapanood ko yan eh. So pala ako ginagawa na doon sa may pinapanood ko yan. Sila kaya alam ko din service nila maingay. Hillsong, sobrang ingay. Tapos kaya tayo kasi tahimik lang. Na kaya talagang mag-a-adjust talaga ako, napakalaki na ito. Yun po, magpanalanginan tayo. Yung palang sabi ko kay, ito pala si Mika. Yung sa, sabi ko kay Brother Arnold, bibili tayo ng iniisip ko na pag hindi kami natuloy, talagang totoo mangyayari. Magagastos yung pera. May budget kasi ako ng 2,000 para sa gasolina namin sa makakabilang himnal. Pero kasi naubos yung pera ko, may initay akong pera ngayon. Pag-pray nyo lang po. Kasi yung binibenta ko dati na na-itin ko na to sa kinukasan, si Jeffoy, kinukasan ni Jeffoy, babayaran niya na yun eh. Kaso umurong siya kasi pera ginamit sa mag-abroad ng Ngayon, yung maghuhulog sa akin, dapat ados. Wala pa rin hanggang ngayon. Sabi katapusan, tapos magkakapera rin sana ko, inaasahan ko kaso hanggang ngayon wala pa. Okay lang. Sa Panginoon kasi maglilingkod pa rin ako hanggang linggo. Walang pera o meron. Yun. Salamat po. Kaya, pagka lang, tumitain ka, pagka lang. May gagawin na lang ako para makapag-awit kami. Baka sa TV na lang muna siguro. Wala din siguro ang stocks. Wala din siguro dun. Kasi mag-message yun eh. Wala pang message sa akin. Pero maganda lang kasi, kaya makabili ako ng himnal kasi po, para hindi ako yung ma-influensya ng awit nila. Sila yung influensya ko ng awit natin. Kasi, hindi ko alam yung awit nila eh. Hindi ko alam yung napasanay ako sa himnal eh. Yun po. Kaya, yung kanina, ito, yung inaano ko, last kilo pesos. Hindi lang nakita sa YouTube. Awit muna pa ako. May oras pa ba tayo? Alas po. Alas 6 pa lang naman pala. Alas 6 na madaling alam tayo dito. Awit po ako. Ito kasi, talaga kung hindi tayo ni-rescue ng Panginoon. Di ba? Walang rescue ng Panginoon. Spirit pala yun. For the dying, nothing and pity from sin and the grave. We for the healing one, heal up the fallen. Tell them of Jesus the mighty to save. Rescue the perishing, care for dying. Jesus is merciful, Jesus will save. Who they are flying, still is waiting, waiting the penitent child to receive. With rhythm earnestly, we'll win the gently, we will forgive if they only believe. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. Rescue the perishing, you will demand it. Strength for the labor, the Lord will provide. Back to the narrow way, patient will give them. Tell the forever the Savior reside. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus is saved.
sing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. Amen. Salamat po sa Panginoon. Amen. Okay, meron po? Sige po. Salamat ako. Salamat ako. Ingat. Po, magandang gabi po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon sa nakalipas po na buong taon, sa pag-iingat po sa ating lahat, sa katapatan ng Panginoon, sa patuloy na pagpaprovide niya ng mga pangailangan natin, kung paano pinunan ng Panginoon ang lahat ng ating pangailangan. Maging sa church, kasi February nung nawala si Kuya Andy, yun, salamat sa Panginoon, kada pastor na yung inilagay niya rito, kay Pastor JN, at sa kanyang pamilya, at sa lahat na ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Yun, lalo tigit sa kaligtasan na meron po tayo. Yun po talaga yung laging dapat napapasalamat sa Panginoon, na talagang sinod na po lahat yun ng Panginoon. Sigurado na tayo. Kaya yung joy na sinasabi lagi ni Pastor, kahit tumadaan po tayo sa mga karamdaman, problema, pagsubok, kahit na isang taon na sinusubok tayo ng pagkakataon, pero dahil meron po tayong kaligtasan na nagmula sa Panginoon, dahil sa kasapatang ginawa niya, meron po tayong katuwaan o joy na hindi po may paliwanag, laging may saya pa rin nakapalit sa kabila ng mga pinagdadaanan po natin. Yun, salamat pa rin. Ako dahil kung gusto ko pasalamat sa Panginoon sa kabila po ng maraming nararamdaman sa katawan, bunga ng katigasan ng ulo. Ngayon ko lagi naiisip yung sige, takaw ka sa kape, sige, ngayon amoy-amoy ka na lang. Ngayon, kaya dito pala si Victor, naamoy ko, sabi ko. Dahil amoy-amoy ka lang muna ngayon, hindi ka makainom. Yun, salamat sa Panginoon sa binibigay ng discernment, understanding, wisdom, lahat na pinagkakalob ng Panginoon. Yun, ngayon medyo okay niyo pa, pero kanina bumanat ako ng mustika. Bago yung timbang, nagna-92, nagna-95. Exercise. Yun po talaga, kailangan po talaga siguro ma-exercise. Kasi sa sobrang kabutihan ng Panginoon, nagiging na ako, sobrang kabutihan ng Panginoon sa buhay ko. Minsan tutulog-tulog. Hindi naman po tutulog-tulog na literal na natutulog, pero sabi nga ang trabaho po nakaupo, sasakay sa motor, naniningin, nakakalimutan na mag-exercise. Yun, salamat sa Panginoon, talagang Panginoon ay tapat, napakabuti po ng Panginoon. Lalo na po sa atin, mga mananampalataya, talagang makikita mo po yung pamilya ng Panginoon kung paano na po tayong iniingatan, pinoproteksyonan, pinoprovide ang ating mga pangangailangan. Sa totoo lang po ako po, lalo na po ako, personal, marami po akong pagkukulang sa Panginoon. Napakarami ko po mali o mga nagagawang pagkukulang sa Kanya. Yun, salamat din sa mga gawain na pinagkakalob ng Panginoon. Ayun, nawa po, kasi pinagana po kami nung sa BGNP ng Balanga, tinawag kami ni Pastor, pinagpapasa po kami ng letter of intent. Nawa po, pagbahagi din po kasi kakabilang, kumbaga kapitbahay lang siya, ito po yung sa kanila, at nandito po sa kanila. Napakaganda po kasi nung inanong yung pastor na bumabigyan siya ng chance na makapag-share, papagitnaan na lang ni pastor yun, makakapakinig silang parehas. Kasi napaka po nung kaluluwa ng mga tao. Yung sa nilalupihan po kasi masasabi ko na medyo naiintindihan na po talaga nila yung salvation. Opo, talagang kasi naayano po sa kanila nung dito po sa nilalupihan na isisiris na ni pastor. Mamaya pupunta na kayo Yung po, nawa po ganun din, may bahagi po sa BGNP na Balanga dahil magkatabi lang naman po. Nawa po, ipuin ng Panginoon yung warden na mabigyan kami ng chance ni Pastor. Kasi nagpunta po kami nung pinag-pray na po namin sila kasi medyo busy na sila. Yun, salamat sa Panginoon sa talagang pag-iingat niya nitong nakaraan na taon. Napakadami pong ginawa ng Panginoon na hindi po natin kaya ipaliwanag.
na kung iisipin ko, kung tayo lang hindi po natin kaya i-provide yun. Ang Panginoon po talaga ang lahat na nag-provide. Siya lahat, ako po sa buhay ko, sa buhay namin ng pamilya ko, wala po akong pwedeng ipagdabang. Kundi yung Panginoon lang. Kasi siya lang po lahat. Ultimo pagising sa umaga lahat, kalakasan na meron, kahit matigas yung ulo, pinapatayo pa po ako. Sa dami ng nararamdaman, ang bigat na ng katawan, sa lakas kumain. Kaya salamat po sa Panginoon talaga, napakabuti ng Diyos. Nawa po, magamit pa po kami ni Pastor, tayo, si Kuya Johnny, ganoon din, bigyan siya ng kalakasan, hindi lang pisikal, kundi pati sa kaisipan, kasi mga pastor yung kanyang binabahamian, yung mga tao na kanya po pinupuntahan, yung gawain na pinagkakatiwala sa kanyang Panginoon. Nawa po, Panginoon, ang mag-sustain, mag-provide doon. Ganun din sa ating mga youth, salamat sa Panginoon na talaga po bilis ng panahon, lumalaki sila, gumagaling. Nakikita ko po yung kanilang pag-improve. Talaga po sa pagkanta, hindi lang po doon. Makikita mo si Lalo, si Victor, na pinapaliit lang. Isang taon pa lang nawawala si Bian. Wala pa nga, no? Wala pa. Pero ang bilis na laki na ni Victor. Ito na iniwan ni Kuya Andy. Ayun, salamat talaga sa Panginoon sa katapatan niya sa buhay natin lahat. Talaga po mamamangha ka na lang sa kagalingan ng Panginoon. Sa kanyang lahat ng provision, pag-ibig sa atin ng Panginoon. Yun po, binabalik po yung napakataas ng papuri sa ating Panginoon. Amen. Oo nga po pala, pag-pray nyo po, yung nakalimutan ko na yung sa Balanga, yung nga po kasi magkatabi lang. So, pag bigyan ng chance is ma-reach out din yung mga taga-Balanga. And, magpapasalamat din sa Panginoon, yung officer sa Dinalupian, tinanong namin siya, Sir, ano bang pwede mo advice para makapag-share din kami ng word of God dun sa kabila, sa Balanga? Tapos, pagkatapos namin mag-pray ni Kuya Arnold, kasi prayer lang po last December 31, kasi marami daw bisita yung mga prisoners, kasi nga dahil nga New Year. Kaya ang sabi niya sa amin, prayer lang. So, ginawa naman namin. Pagkatapos namin mag-pray, kinausap kami ng officer, sabi, Sir, kausapin daw kayo ni Ma'am. Direkta niya na kami doon sa BJFB Balanga. Kaya nakipag-usap na kami, and then letter of intent lang daw, and then ipapasa namin sa Wednesday para mabigyan kami ng chance na makapag-preach din doon sa Balanga. Kasi katabi-katabi lang talaga eh. Pinipicture ko nga sa hallway na lang eh. Sa hallway na lang, both Balanga and Dinalupian. Para walang problema. Pero hindi ko alam kung safe ba yun sa part ng mga BJFP officers kasi nandun silang lahat. Kaya di ko po alam, pero pag-pray nyo po na makapag-preach din sa Balanga. And then, nakakatuwa din sa mga police na Dinalupian. Kasi kahit hindi na requirement, pag nag-text ako, okay din sila. Okay, kahit hindi na, wala nang picture-picture. Sabi ko, galing ka ako. Thank you Lord, sabi ko. Okay, yan po yung ministry natin. And then, sa bukas, sa Saturday, street preaching. So, nung last Saturday, mag-street preaching sana kami, biglang ayaw ng umandar ng mic. Original. So, sabi ko, May po mismo ba ito? oo, yung mic niya mismo. Ngayon, ang gagawin ko, o naisip ko, wired ka lang kasi may sasaka naman siya sa likod eh. So, pag saksak mo, wala ka ng, hindi naman malayo yung puntahan. So, pwedeng mag-street pitching kahit wired lang. Order na kami, kaya lang palagi ko hindi aabot bukas. Next week pa. Kaya po, kung meron po kayo dyan sa bahay, pahirap po muna saglit. Hindi, pinahanap ko po yung Sige po, pag-pray natin, Ate Michelle, makita mo. Wala po yun. Para po makakita po, at magamit po yung speaker natin bukas. Kasi maganda to, malakas. Yung maliit natin, mahina talaga eh. Okay, lang. pag yung gamit, parang may kokos eh. Oo, malakas po hanggang doon sa dulo na nararamdaman ko naririnig. Kaya po, patuloy niyo po pag-pray ang mga ministry natin. Even though hanggang bukas po is street preaching din sa plaza. Okay? And then, namatay na po si Evangelist Joey.
Okay, alam niyo po na siguro yung balita. So, namatay po siya noong December 29. Tapos, inopen lang po ng pamilya niya yung visit, yung pagpunta sa burol. Ngayon, ay bukas pala. Bukas, January 3. Doon pa lang ang open sa mga friends yung burol. So, bukas, of course, Sabado, kinabukasan, Linggo, hindi ako papayag na alis. Pagod yun. So, kinausap ko si Pastor Randy kung ano oras sila pupunta or kailan sila pupunta. Monday. Okay, so, baka po gusto niyo sumama. And open naman po siya. Punta po tayo sa Berea and then makisakay po tayo sa kanila pupuntang Manila. Paranaque ba yun? Paranaque. Pupuntang Paranaque. Okay, makipag-living or makipag-burol po tayo kay Evangelist Joey. 7, Wednesday. January 5 is Monday. Okay. Yun po. Living Wednesday. Living po is 7. Yan. Ayan, sige po, try natin. Okay, pag-usapan po natin. Kasi nagtanong na rin po si Evangelist Rogie. Nagsabi din siya sa GC namin. Meron po kasi kami mga GC, mga pastor. So nagsabi po siya na sila yung maghahanda ng service. Kasi a people siya eh. A people first in Baptist Church, si Evangelist Joey. Kaya po sila yung mag-handle. And then sabi niya, Evangelist Rogie, sabihin lang daw natin kung ilan ang pupunta sa church natin. So may count din, may bilang. Kaya po in-announce ko, baka gusto niyo sumama, kaya po para po makapunta po tayo doon sa burol. Okay? That is January 5 po. Okay, ang aming pag-alis. Yan. Para maluwag na lahat. Wala nang problema, hindi na pressured sa mga oras. Okay? At siguro po tapusin ko na dito yung mga magpapasalamat sa Monday na lang po. Or sa Sunday na lang po. Yung pag-awit ninyo at magpapasalamat ninyo kasi 7 ano na sa akin, 15. Okay, 7:15 na. Late pala yung oras na natin. Okay, 7:15. So, tayo po ay dumako na sa ating lesson this evening. So, sa mga bago, kay Candice, kay Paula. Paula, tama? Okay, kay Candice, kay Paula. So, ang series, ang lesson na aming tinatalakay is the titles of a believer. Okay? So, meron po, kung ikaw ay Kristiyano na, kung ikaw ay saved na, kung ikaw ay naniwala na sa finished work of our Lord Jesus Christ, you are a believer na. At ang isang believer ay meron siyang title na pagiging saint. Okay, hindi po to sa religion. Okay, alis na natin yung religion. Kasi meron tayong kilalang malaking religion na pinapatungkulan ay santo. Okay, at santa. At sa Bible po, meron pong santo at santa or saints sa Tagalog or sa English. At yun po ay mga Kristiyano. Okay? So, saints are people, nasa yung 21, number 21 natin, saints are people who have a local church. So, merong local church ang mga saints. Okay, saints are people who have ministry. Dito tayo nag-stay sa page or sa number 22. Meron pong ministry ang mga saints. At sa bilang saints po, meron po tayong 4 na ministry. Number 1 is ministry of the word. Yung ministry natin sa sarili po natin. Ito, para sa atin itong sarili. Salita po ng Diyos. Okay? Ministry natin sa Panginoon. Okay? Ito naman ay, pag sinabi pong ministry ay work, trabaho. Okay, job. Itong job or work para sa salita ng Diyos, para po yan mismo sa atin. Ito pong job or work para sa Panginoon ay mismo yan, para sa Panginoon. Serbisyo natin para sa Panginoon. Okay, then ministry of reconciliation, ito naman ay trabaho para sa mga hindi paligtas. Okay, yan ang trabaho natin. And then, lastly, the ministry to the saints. Ito naman yung trabaho natin para sa mga kapwa nating Kristiyano. Para sa atin, para sa Panginoon, para sa mga unbeliever, para po sa mga kapwa natin Kristiyano. 4 ministries po natin. Okay? Then, nandito na po tayo sa number 3, Ministry of Reconciliation. Then, na-discuss po natin dyan is yung gospel. Okay?
At ang gospel po ay death, burial, and resurrection. Jayan, pwedeng palabas yung whiteboard. Thank you. Sensya na sa iyong pag-store ko sa iyong snack time. Okay? Okay. Ang gospel, baka po sa mga hindi pa nakakaalam, iklaro po natin, ang gospel po ay meron pong 4 na klase ng gospel sa Bible. Okay? So pag kayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos, at meron kayong nabasang gospel, meron pong 4 na klase ng gospel. Okay? 4 kinds of gospel. Okay? So pag kayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos, ng Bible, at meron kayo na-encounter na gospel, kailangan nyo mo ma-identify kung alin yung gospel na yan. So meron tayong gospel of the kingdom. Okay? Gospel of the kingdom. So anong turo dyan? Ang gospel of the kingdom, ang turo, si Jesus Christ is the King. Yan ang turo dyan. At may bababang kingdom ng Panginoon. Okay? Yan is gospel of the kingdom. Ang Diyos, ang Messiah, King. Okay? Then number 2 is another gospel. Okay? Ano ang another gospel? Ang another gospel po ay gospel siya ng gospel of the grace of God. Ito po yung pangatlo. Okay? Etong another gospel ay perverted gospel, originally the gospel of the grace of God. Okay, ano ibig sabihin nito, Pastor? Ang gospel of the grace of God, it talks about DBR. DBR na lang kasi mahaba eh. Okay? Alam niyo po siguro yung DBR. Death, burial, and resurrection. Okay? Ang gospel of the grace of God consists of the finished work of our Lord Jesus Christ, death, burial, and resurrection. Okay? Ano itong another gospel? Itong another gospel is perverted gospel ng gospel of the grace of God. Ano yung perverted gospel? Dinagdagan at binawasan. Perverted na yun. Okay? For example, ang statement ni JL, si JL na lang, ang sinabi ni JL ay si Victor ay dating babae. Yan. Sorry example lang yung Victor. Okay, ang statement ni JL ay si Victor ay dating babae. Pero ang narinig ni Princess, wala naman si Kember eh. Kaya okay na siguro. Si Kember ang dating babae. Okay. So ano ibig sabihin nun? Tama pa ba ang narinig ni Princess? Hindi na. Mali na. Ang tawag doon is perverted gospel. Yan yung mga nangyayari sa mga marites ngayon. Okay? Ang nakakita ng uod, ang paglabas, nakakita na ng ahas, cobra pa, tuklaw pa. Okay? Ganun na yung naging labas. Okay? That is another gospel. Pinervert ang gospel of the grace of God. Binago, pinalitan, dinagdagan. Okay? Ano ang another gospel ngayon? Sinner's prayer. Okay? Pagsisisi sa kasalanan. Okay? Ayaw kong gamitin yung repentance kasi ang repentance ay hindi po pagsisisi. Okay? Yun ay pagbago ng isip. Okay? So, change of mind. So, another gospel is sinner's prayer. Ano ang nilalaman ng sinner's prayer? A, B, C, D. Okay? Accept sa prayer mo, na-accept mo si Jesus Christ. Accept na makasalanan. Okay? Accepted mo na ikaw ay makasalanan. Okay? And then, accept mo, ipapasok mo sa puso mo si Jesus Christ. B, believe the death, burial, and resurrection. Tama naman, nandun yun. Kaya lang may dagdag na accept. Okay? Then B and C, confess. Okay? Confess mo. Ikupisal mo na ikaw ay makasalanan. The letter D, decide. Sabi nila, decide. Ewan ko kung hanggang anong kailan pa yun. Pero yun po yung another gospel.
Okay? May dinagdag sila, and may binawa sila, at meron silang sariling formula. Mind you, hindi lang po Baptist ang gumagamit ng repentance or sinner's prayer. Okay? Kahit ibang mga religion. Okay? Kahit Seventh-day Adventist sa bansa. Okay? That is another gospel sa Bible. And lastly, is number 4, is everlasting gospel. Okay? Ang everlasting gospel po, angel po ang magpipreach niyan. Okay? Angel ang magpipreach niyan sa mga tao sa Revelation. Okay? Sa Book of Revelation. Sa future. So those are 4 kinds of gospel. At saan ang gospel po na para sa atin? Ito yan. Okay? Yan po ang pag-uusapan natin at napakalawak ng ating pag-usapan na patungkol sa death ng ating Panginoon, patungkol sa burial, and patungkol sa resurrection. Okay? Tatapos na tayo sa death, tatapos na tayo sa burial, nandito na po tayo sa resurrection. Okay? Napag-usapan na natin kung ano yung ginawa ng Panginoon during His death, ano ang ginawa ng Panginoon during His burial, at ngayon pag-uusapan natin kung ano ang ginawa ng Panginoon during His resurrection. Kasi itong death, burial, and resurrection is work po yan. Okay? Work of Christ. Okay? Ang death, burial, and resurrection ay trabaho po yan ng Diyos. Ginawa po yan ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga hindi po tayo maliligtas sa pangalan ng Panginoong Yesus. Dahil yung pangalan po na yan ay patungkol po yan sa mga taga-Israel. Okay? Kailangan kasi nilang aminin, tanggapin, na paniwalaan na yung pangalan na Hesus Kristo ay ang makapagliligtas. Hindi po tayo talaga sa pangalan. Okay? Tayo po ay tayo po naligtas dahil po sa work ng ating Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. Okay? Excuse me. May natanong ako yung salvation daw po nila sa Romans 10:9. Romans 10:9. Yun po yung confess. Okay? Sige po. Bigyan po natin ng pansin yan kasi nga kailangan maging solid sa atin ang gospel natin. Okay, Romans chapter 10 verse 9. Okay. Ito po yung pinangahawakan ng ABC gospel, another gospel. Okay? Sabi po dyan, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised Him from the dead, thou shalt be saved. Okay. So, alam naman po natin, ang Romans chapter 10 ay para sa mga taga-Israel. Base sa context, sa verse 1. Okay, sa verse 1, makikita po natin, brethren, my heart's desire and prayer for Israel is that they might be saved. So, yung buong Romans chapter 10 ay para sa mga taga-Israel. That's first. Second, balik po tayo sa verse 9. Okay, sa verse 9. Diyan po, ang i-confess dapat ng tao ay si Lord Jesus. Hindi kasalanan. Okay? Sabi po dyan, if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus. Hindi kasalanan. Hindi yung confess thy sins. Hindi. Okay? Bakit nila i-confess si Jesus Christ dyan? Okay? And then, ang sabi dyan, and thou shalt believe in thine heart. Ko-confess nila, sasabihin, pag sinabi po confess, isalabas sa kanilang bibig, confession nga eh. O ilalabas sa kanilang bibig, the Lord Jesus Christ. Pagkatapos, paniniwalaan nila sa kanilang puso na si Jesus Christ ay nabuhay muli. Okay, resurrection lang. Resurrection lang. Okay? At ikaw po ay maliligtas. Okay? Usog pa natin yan sa verse 13. Punta po tayo sa verse 13. Ang sabi dyan, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Kaya pastor, may prayer. Call. Okay? Pero yung context po niyan ay makikita po natin sa Acts chapter 2. Okay? Kaya importante yung life division. Opo, kailangan talaga. Hindi nila alam na hindi para sa ngayon. Opo. Okay.
Acts chapter 2, verse verse 22. Okay, Acts chapter 2, verse 22. Yung Acts chapter 2 po na yan, yung context, bumaba na yung Holy Spirit dyan. Okay? At sila ay biglang nagsalita ng mga iba't ibang klaseng lingwahe. Okay? Speaking of Nagsalita, ang salita nila, ang sinasabi nila ay Israelite or Hebrew language ang sinasabi nila. Pero yung lumalabas ay iba't ibang klaseng salita. Okay? Kasi po dyan sa verse, sige po, atras muna tayo ng konti. Sa verse 14. Okay, yan sabi dyan sa 14 is, but Peter, standing, and then, sorry po, atras po tayo ng konti. Sa verse 7, sige, start with 7. Sabi po dyan, and they were all amazed and marveled, saying one to another, behold, are not all this which speak Galileans? How hear, yun po yung salita nila, Galileans, that's Hebrew, Israel. Okay, verse 8, how hear we every man in our own tongue, wherein we were born? Verse 9, Parthians and Medes and Elamites and the dwellers in Mesopotamia, okay, and in Judea and Cappadocia and Pontus and Asia, Pergaia and Pamphylia, in Egypt and in the parts of Libya about Cyrene, and strangers of Rome, Jews and proselytes. So, iba't ibang klaseng tao na nandun, pero yung sinasabi nila ay Hebrew, pero unti-unti nila naririnig. And then sabi dyan sa verse 22, okay, verse 22, ye men of Israel, hear these words, Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs that which God did by him in the midst of you, as ye yourselves also known. Okay, so pinatungkulan na ni Apostle Peter si Jesus Christ patungkol dyan. And then, jump po tayo sa verse... Ay, hindi pala. Dito tayo sa... trust tayo pala sa verse... yung call upon the name of the Lord shall be saved. 21. Oh, and sabi dyan sa verse 21, and it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. Amen. Sino kausap ni Peter dyan? Mga Gentiles? Hindi. Mga Hudyo. Kaya po yung Romans chapter 10 verse 9 ay hindi sa atin yun. Patungkol po yan sa mga taga-Israel. Okay? Kaya po parenthetical siya. So kaya nga po, ang sinasabi lang natin or ang ating gospel na i-preach natin ngayon is the work of Christ, which is death, burial, and resurrection. Okay? So nasa resurrection day na po tayo. Okay. After 3 days and 3 nights of such great work in the heart of the earth, Christ moved on the next phase of His redemptive work, which is resurrection. 3 days and 3 nights niya po yan. Nasa impyerno ang ating Panginoon. 3 days and 3 nights. Okay? And then after 3 days, nabuhay na pagmuli ang ating Panginoong Jesus. And then Jesus Christ came up to re-enter His body. Okay? So si Jesus Christ mula sa impyerno, umakyat na siya papuntang lupa ulit. And pumasok siya sa kanyang katawan. Okay? Let's open Mark chapter 16. Mark chapter 16, ito po yung evidence. Mark chapter 16, verse 1 to 6. Sabi dyan, and when the Sabbath was past, Mary Magdalene and Mary the mother of James and Salome had brought sweet spices that they might come and anoint him. And very early in the morning, the first day of the week, they came into the sepulchre at the rising of the sun, and they said among themselves, who shall roll us away the stone from the door of the sepulchre?
So yan po yung pagka-nilibing na po kasi si Jesus Christ dyan. Okay? And then sabi nung isa sa mga Mary, tatlong Maria yan. Okay, sabi ni Mary, sino magbubukas nung puntod ni Jesus Christ? E babae tayo, mahina tayo. Okay, then verse 4, and when they looked, they saw the stone was rolled away, for it was very great. Then, and entering into the sepulchre, they saw a young man sitting on the right side, clothed in a long white garment, and they were affrighted. Okay, then verse 6, and he said unto them, Be not afraid. Ye seek Jesus of Nazareth, which was crucified. He is risen. He is not here. Behold the place where they laid him. Okay, so yung young man po na yan ay angel po yan sa Matthew. Okay, kita nyo, angel sa Luke, angel din. Okay, so si Jesus Christ po, galing sa impyerno, heart of the earth, nabuhay siya magmuli, re-entered his body, then binuksan yung takip or yung malaking bato, and then umalis si Jesus Christ. Okay? And then, sabi diyan, re-entered his body because death could not hold him. Hindi siya kayang pigilan ng kamatayan. Di ba? Hawak-hawak niya na yung susi ng death and hell. Okay, let's open Acts chapter 2, verse 24. Acts chapter 2, verse 24, and sabi diyan, whom God had raised up, having loosed the pains of death, because it was not possible that he should be holden of it. It was not possible. Imposible na panghawakan ng death si Jesus Christ. Okay? Death could not hold him, hell could not prevail against him, and grave could not defeat him. Okay? Kaya nabuhay muli ang ating Panginoon. Imagine mo, death cannot hold him, hell could not prevail against him. Hindi manalo-nalo ang impyerno sa kanya, at yung grave ay hindi siya kayang talunin. Kaya po siya nabuhay magmuli ang ating Panginoon. Okay? Next. Okay, when Christ was risen, anong ginawa ng Panginoon nung siya ay nabuhay? Number 1, it is a declaration of Jesus Christ being the Son of God with power. Okay, kasi nung alam niyo po mga Israelites, kaya ang sabi dun sa Romans chapter 10 verse 9, na kailangan nilang i-confess, kailangan nilang sabihin na si Jesus Christ ay si Lord Jesus. Okay, kailangan nilang paniwalaan na siya ay nabuhay magmuli. Okay, kasi ang alam ng mga taga-Israel, impostor lang si Jesus Christ. Kaya nga si Apostle Paul pumapatay siya eh. Okay, hinuhuli niya yung mga tao na naniniwala kay Jesus Christ kasi ang isip ni Apostle Paul, impostor yung dumating na si Jesus Christ, na si Jesus. Okay? Kaya nga yung pagkabuhay magmuli ng ating Panginoong Jesus, nabuhay talaga siya magmuli. Ngunit pinagtakpan ito ng mga chief priest, ng mga leaders ng Israel. Kasi nakita mismo ng mga nagbabantay. Imagine niyo, namatay na nga si Jesus Christ, na sabi niya 3 days, mabubuhay ako magmuli. Nagkaroon ng bantay, or merong bantay, yung kulungan, yung libingan ng ating Panginoong Jesus. At aminado yung dalawang bantay na si Jesus Christ ay nabuhay magmuli. Ngayon, ayaw ng leaders na kumalat yung balita na nabuhay magmuli si Jesus Christ. Kaya binayaran niya yung mga nagbabantay at sabi, tahimik lang kayo, huwag lalabas sa iyong bibig. Nagpabayad naman yung dalawang sundalo, kaya nga, ang alam ng mga taga-Israel, patay, hindi nabuhay muli si Jesus Christ. Kaya nung siya ay nabuhay magmuli, declaration nyo na siya ay anak ng Diyos na merong kapangyarihan. Romans chapter 1 verse 4. Romans chapter 1 verse 4. Ang sabi dyan? And declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. Okay? So, nung binuhay muli ng ating Diyos Ama, si Jesus Christ, binigyan siya ng kapangyarihan. Power, Ephesians muna natin. Ephesians chapter 1.
Mamaya na Ephesians chapter 1. Okay? Later na lang po natin yan. So, binigyan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus, power to, okay, save those that believe. Okay, binigyan siya ng kapangyarihan ng Diyos Ama na magligtas. Romans chapter 1, verse 16. Okay, siguro po pamilyar na sa inyo yan. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Yung pagkabuhay magmuli ng ating Panginoong Jesus, kaya nga dapat kumpleto Death, burial, and resurrection. Hindi pwedeng death lang and resurrection. Hindi pwedeng death and burial lang. Kailangan kumpleto. Death, burial, and resurrection. Dahil yung pagkabuhay magmuli ng ating Panginoong Jesus, binigyan siya ng kapangyarihan. Number 1, kapangyarihan na magligtas. Kaya nga kung sino man ang maniwala kay Jesus Christ at sa kanyang ginawa sa cross of Calvary, siya ay ligtas. Sino man. Okay, pastor, meron akong kilala, masamang tao, naniwala, ligtas yun? Yes. Pastor, may kilala akong tao, hindi siya naniniwala, pero napakabait niya. Ligtas yun? Hindi. Ganoon lang po yung kasimple. 1 plus 1 nga, sabi ni Arnold. Ganoon lang po kasimple yun. Wala nang iba. Okay? Kaya nga po, ang kapangyarihan na magligtas. 1 Timothy chapter 4. 1 Timothy chapter 4, verse 10. Sabi dyan, for therefore, we both labor and suffer reproach, because we trust in the living God, who is the Savior of all men. O, niligtas na ng Panginoon lahat ng tao. Savior of all men. Ligtas na silang lahat. Tuloy niyo po yung kasunod na babasahin. Especially of those that believe. Ligtas na lahat ng mga tao. Kailangan lang nilang paniwalaan yun. Kailangan lang nilang mag-believe dun sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. Eh, ang problema, hindi sila nag-believe. Okay? Bigyan ko po ng illustration. Ikaw ay mahirap ngayon. Nakatira ka lang sa gilid ng sapa. Okay? At isang beses ka lang kumakain sa isang linggo. O isang araw pala. Sorry naman. Kumakain ka lang isang beses sa isang araw. Okay? At ewan ko po kung napanood yung mga palabas nila, Babalu, yung nakasabit yung tuyo. Tapos inaamoy-amoy lang, tapos kain na ng kanin. Okay? Totoo po yun by the way, totoo po yun na nangyayari. Okay? Ang gagawin nila, isasabit nila yung tuyo, amoy-amoy nila, tapos sasabayan nila ng kanin. So yung isang tuyo na yun, magtatagal ng isang 3 araw, something like that. I don't know. Okay? Ganun kahirap yung buhay mo. Okay? Pero ikaw talaga ay nawawalang tagapagmana ng isang mayaman na tao. Ikaw ay talagang nawawalang tagapagmana. Tinakas ka ng nanay at tatay mo doon sa lolo mo na mayaman. Okay, ngayon ikaw ay tumanda na, may dumating na attorney sa bahay ninyo, pumatok. Okay? Doon sa sapa or doon sa barong-barong yung bahay, sa squatter. Okay? Ikaw ba si Victor Brusas? Okay. Opo, ako po yun. Okay, sabi niya. Sumama ka sa akin at ikaw ay magiging tagapagmana ng SM. Ang nawawalang apo nung tagapagmana ng SM. Mr. CC. CC. Hindi Mr. C. Okay. So, kung maniniwala, kung magbibilieve si Victor doon sa sinabi ng attorney, yung buhay niya ay mababago. Okay? Pero kung hindi siya maniniwala, mananatili siya doon sa kanyang kalagayan. Okay? Ganun din po ang tao ngayon. Ganun din po ang mga Kristiyano, mga tao ngayon sa buong mundo. Kaya nga nandito tayo para magkaroon ng, may-share natin ang gospel sa kanila. Na niligtas na tayo ng Panginoon. Wala nang makakapagpadala sa atin sa impyerno kung hindi lang yung kasalanan ng hindi paniniwala. Sin of unbelief. Okay? Kaya nga po yung pagkabuhay magmuli ng Panginoon, kumpleto na. Okay? Complete na yung salvation natin. Okay? Kaya nga po, kaya na natin maligtas sa pamamagitan
ng ating Panginoong Yesus. Yan ang binigay na kapangyarihan ng Diyos Ama sa kanyang Diyos Anak to save those that believe. Number 2, Christ received the power to give wisdom of God. Okay? Bibigyan niya tayo ng wisdom na galing sa Diyos. 1 Corinthians chapter 1. Okay, bakit, Pastor? Ano ba ang wisdom na meron tayo ngayon? Wisdom ng tao. Okay? Let's open 1 Corinthians chapter 2 muna. 1 Corinthians chapter 2 verse 11. Sabi dyan, For what man knoweth the things of a man, save the spirit of man, which is in him. Ano yung mga bagay na alam ng tao? Okay? Yung para sa tao. Kasi yun yung spirito ng pang-tao sa kanya. Even so, the things of God knoweth no man, but the Spirit of God. So, hindi mo, ikaw isang tao, hindi mo ba talaga maiintindihan ng Diyos? Kasi wala kang spirito ng Diyos. Okay? At ang spirito ng Diyos ay wisdom yan. Verse 7. Atras tayo ng verse 7. Or verse 6. Mali pala. Verse 4. Verse 4. My speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in the demonstration of the Spirit and of power. Si Apostle Paul yan. Ang sinasabi ko, ang turo ko, ang pag-preach ko ay hindi galing sa sarili ko. Because that is the wisdom of God. Okay, punta po tayo ngayon sa 1 Corinthians chapter 1. 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Ang sabi po dyan, For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Okay? Yung preaching ng death, burial, and resurrection, pag sinabi po cross, automatic na po yan, death, burial, and resurrection na po yan. Okay? So, preaching of the cross ay para po yan sa mga foolish. Ibig sabihin, mamang, ibig sabihin, walang alam. Okay? Kaya nga sa kanila yun, paalam natin sa kanila yung ginawa ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Pero sa ating mga ligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Verse 19. Ang sabi dyan, For it is written, I will destroy the wisdom of the wise and will bring to nothing the understanding of the prudent. Verse 20. Where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this world? Had not God made the foolishness the wisdom of this world? Verse 21. For after that in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God. It pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. Pag ikaw ay nakarinig ng death, burial, and resurrection, o ikaw ay nakarinig ng gospel, at ikaw ay nag-believe, mabibigyan ka ng wisdom of God. Okay? Ibig sabihin, yung mga kaalaman dito sa mundong to, ay kamangmangan lang pala yun sa Panginoon. Imagine nyo. Jump po tayo sa verse 23. Ang sabi dyan, But we preach Christ crucified, unto the Jews a stumbling block, and unto the Greeks foolishness. Tayo kasi, Greeks, Gentiles, hindi natin alam yung preaching patungkol kay Jesus Christ at sa kanyang crucifixion. Kaya foolish tayo dun. Okay? Verse 24, But unto them which are called both Jews and Greeks, which Christ, the power of God, and the wisdom of God. Okay? Then verse 25, Because the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. So, nung tayo ay naniwala sa death, burial, and resurrection, natanggap na natin yung wisdom ng Diyos. So, balik tayo, punta tayo sa 2 Corinthians chapter 2. Okay? 2 Corinthians chapter 2, verse 12. Ang sabi dyan, 1 Corinthians pala. 1 Corinthians chapter 2, verse 12. Ang sabi dyan, Now, we have received not the spirit of this world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God.
May wisdom ka na ng Diyos eh. Ibig sabihin, may wisdom ka na ng Diyos, malalaman mo na kung ano yung plano ng Diyos para sa'yo. Hindi mo yan maiintindihan. Ito, hindi ito maiintindihan ng mga unsaved. Hindi ito maiintindihan ng mga walang espiritu ng Diyos. Pero ikaw, may espiritu ka ng Diyos, pastor, grade 2 lang ako eh. Pastor, hindi ako sanay magbasa eh. Pastor, hirap ako sa English. Ay, wala yun. Sabi nga, Brother Andy, di ba? Grade 2. Pero kaya niya magturo nito. Kasi hindi yun man's wisdom. Yun ay God's wisdom. Okay? Kaya hindi mo pwedeng sabihin, parang hindi mo pwedeng limitahan ng sarili mo na ikaw ay ligtas. Hindi ko maintindihan, Pastor. Kasi, noong ako nag-aaral, Pastor, bulak-bulak ko eh. Okay? Hindi ko pwedeng Pastor. Okay? Kaya Kuya Arnold dyan. Hindi mo pwedeng sabihin yun. Kasi, God has a power to give you wisdom. Okay? At ang wisdom ng Diyos ay mas matindi sa wisdom ng tao. Okay? Bigyan ko kayo ng example. By the way, what is wisdom? Wisdom is knowledge plus action. Okay? Wisdom is knowledge, kaalaman, plus action. That is wisdom. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Okay? Saan po ba ginagamit ang dishwashing liquid? Sa paglalaba? Hindi. Sa panghugas ng dish. Okay, sa panghugas ng pinggan. Okay, so, nasabi sa'yo na hindi mo pwedeng hugasan yung bangus ng dishwashing. Okay, kahit na sobrang lansa niya, hindi mo pa rin pwedeng panghugas ng bangus ang joy. Okay, dishwashing liquid. Nai-guess niyo po, that is wisdom. Ngayon, kung nasabi sa'yo pero hindi mo pa rin ginawa, that is still knowledge. Kaalaman lang yun. Pero ang wisdom, tinuro sa'yo, ginawa mo, in-apply mo, that is wisdom. Okay? Yun po ay wisdom. Ngayon, let's say, what is the wisdom of this world? Wisdom ng tao sa Pilipinas, ubusin yung puno sa Sierra Madre. That is wisdom. Tama nga naman, pampagawa ng furniture, panggawa ng mga kung ano-ano, woodworks, para yumaman, para magkaroon ng ginhawang buhay. Di ba? Tama naman. Ang tanong, maganda ba yung wisdom ng tao na yun? Hindi. How about the creation of plastics? Okay? Convenient. Hindi nasisira kahit mabasa. Okay? Pero ano nangyayari ngayon sa mundo? That is wisdom of man. Okay? Wisdom of man, makakabuti sa kabila, pero makakasama sa kabila. Pero ang Diyos, ang wisdom ng Diyos is makakabuti sa lahat. At yun ang binigay sa atin ng Panginoon. Wisdom of God. Okay? Next. Number 3. Power to attain the resurrection. Philippians chapter 3. Ano ibig sabihin niya, Pastor? Mabubuhay ka magmuli kung mamamatay ka. Si Brother Alan, Brother Andy, mabubuhay silang magmuli. Okay? Because God said it and He will do it. Okay? Philippians chapter 3, verse 10. Ang sabi dyan, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His suffering, being made conformable unto His death. Verse 11, if by any means I might attain unto the resurrection of the dead. So si Brother Alan, si Brother Andy, si asawa ni Joseph po ba yun? Joseph. Okay. Joseph. Lahat po ng kakilala niyong ligtas. Okay. Lahat po ng kakilala niyong ligtas na namatay na. Okay. Si Tatay Norvin. Yan, lahat po ng kakilala niyong ligtas na patay na, mabubuhay sila magmuli. That's the Bible said. That's the Bible na yun yung sinabi ng Biblia. Okay, dahil bubuhayin sila ng Panginoon, attain the resurrection of the dead. Kaya nga, masaya tayo sa 1 Thessalonians chapter 4. Okay, whether we die or live, we'll go to heaven. 1 Thessalonians chapter 4, verse 14. For if we believe that Jesus died and rose again,
even so them which sleep in Christ will God bring with Him. Okay? For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of our Lord shall not prevent them which are asleep. Okay? Kung tayo ay buhay pa, pag rapture na, makikita natin mauunang mabubuhay sila Brother Alan at saka si Brother Andy, si Tatay Norvig, at saka yung mga brethren pa na nauna na sa atin. Okay? And then verse 16, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then, verse 17, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Wherefore, comfort one another with these words. Amen. Yung pagkabuhay magmuli ni Jesus Christ, yan yung nagpatatag ng 1 Thessalonians chapter 4, verse 14 to 18. Kumpleto na. Death, burial, and resurrection. Kaya nga, lagi natin sinasabi, sufficient na to. Tagalog ng sufficient ay sapat na. Wala nang dagdag, wala nang bawas yung ginawa ng ating Panginoong Jesus. Hindi death, burial, and resurrection plus religion. Hindi. Death, burial, and resurrection plus my prayer, my work, my pagsisimba pa rin. Hindi na. Okay? Kaya nga yun po ay sapat na. At yan po ay may kapangyarihan para tayo ay ligtas. Let's see 2 Timothy chapter 4 verse 8. 2 Timothy chapter 4 verse 8. Sabi dyan, 2 Timothy chapter 4 verse 8, Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. Anong day na yan? And not only to me, not to me only, but unto them that also that love His appearing. Ano yung appearing na yan? That is rapture. Alam kasi ni Apostle Paul na hindi niya na makikita yung rapture. Alam niya. Okay? Kaya nga ganyan na yung mga wordings niya sa 2 Timothy chapter 4 verse 8. Bukod sa bubuhayin ka na ng Panginoon, bibigyan ka pa niya ng crown of righteousness. Okay? Pero may mga Kristiyano kasi na hindi niya mahal, yung hindi pa siya excited sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. May mga Kristiyano, kaya nga sinabi niya dyan, but unto all them also that love His appearing. Kasi may mga Kristiyano na hindi pa excited, Lord, di pa ako yung mayaman, Lord. Hindi pa ako nagkakaroon ng bahay at lupa na aircon. Hindi ko pa maranasan na nakaupo lang at tumatanggap ng pera, Lord. Hindi ko pa naranasan. Huwag ka muna dumating, Lord. May mga Kristiyano pong gano'n. Okay? Pero sana tayong lahat nandito ngayon at ang members ng Heaven Bound Baptist Church ay nagmamahal. Excited na dumating ang ating Panginoong Jesus. Okay? Kasi pag excited ka, may crown ka of righteousness. Pag sobrang excited, baka daw. Huwag naman sobra. Lahat po ng sobra ay nakakasama. Okay? Ano lang, habang wala pa tayo, pero excited tayo, pero habang wala pa, do the work of the ministry. Payaman tao. Okay? Mag-invest tayo para sa langit. Okay? Dahil magkakaroon po tayo ng crown of righteousness dahil dyan. Excited. Okay? That is number one. Okay? Number one. When Christ was risen, God declares Christ as the Son of God with power. Okay? Next. When Jesus Christ was risen, okay, number two, it gives us assurance of resurrection from the dead. Okay? Yes, alam nga natin na mabubuhay tayo magmuli. Kasi sinabi ng Biblia. Pero, sinabi na ng Biblia, binigyan pa niya tayo ng garansya
Na tayo ay mabubuhay talaga. Let's open 1 Corinthians 15. Okay, 1 Corinthians 15, verse 20. 1 Corinthians 15, verse 20. So, ang sabi po dyan, but now is Christ risen from the dead and became the first fruits of them that slept. Verse 21, for since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. Okay? Next, Romans chapter 6. Romans chapter 6, verse 5. Okay, Romans chapter 6, verse 5. Ang sabi dyan, for if we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection. Okay, verse 8. Now, if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with Him. Okay? Verse 10, for in that he died unto sin once, but in that he liveth unto God. Okay? That is our promises. Na tayo ay mabubuhay, magmuli with God's assurance. Okay? Next, assurance tayo. May habang insurance ba? No? Pag may namatay sa insurance, tulad namin nung medyo maluwag pa kami, nagpa-insurance kami. Biniro ako ni Karen. Kasi kahit 3 months ka pa lang ako bayad, biniro ako ni Karen. Pwede na ako mamatay. Sabi niya, Karen, kahit 3 months ka pa lang nagbabayad, oo, makakakuha ka na ng 1 million. Sabi niya sa akin, wag naman. Sabi ko, mas mahalaga ka kasi sa 1 billion. Okay? Kumbaga, insurance at assurance yan. Next. Okay, number 3. The risen Christ give us new life, new purpose, and goal. Okay? Romans chapter 6, verse 4. Romans chapter 6, verse 4. Therefore, we are buried with Him by the baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. Okay? Newness of life. Mayroon na tayong bagong buhay. So, yung dating tayo ay wala na. Patay na. Binura na ng Panginoon. Okay? Let's open 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Unahin po muna natin yung 17. Okay, 1 Corinthians chapter 5. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Pag sinabi pong passed away sa mga American, sa mga English people, pag sinabi passed away, patay na. Okay? So, all things are passed away. Behold, all things are become new. So, tayo po ay may bagong buhay, bagong purpose, bagong goal. Verse 14. Pakibasa po, 14 and 15. Ready? Read. For the love of Christ constraineth us, be the judge, that if one died for all, then we're all dead. And that He died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto Him which died for them and rose again. Okay, verse 15, basahin ko lang po ulit. That He died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves. Yung binuhay ng Panginoon, yung bubuhay ng Panginoon, nakaka-assure ng resurrection, hindi na dapat nasusunod yung ikaw. Live unto themselves. Henceforth, live unto themselves. Hindi na mabubuhay. Binuhay ka, niligtas ka ng Panginoon para ano? Gumawa ulit ng marami pang kasalanan? Liligtas ka ng Panginoon para hindi, para gawin mo yung gusto mo tuwing Linggo at tuwing Wednesday? Okay? Gawin mo yung, binuhay ka ng Panginoon, binigyan ka niya ng resurrection, binigyan ka niya ng bagong buhay, bagong purpose, bagong goal, para ano? Para gawin mo yung gusto mo? Hindi. Hindi po ganun. Kaya nga,
Binigyan tayo ng Panginoon ng new life, new purpose, and new goal. Iba na. Yung dating ikaw, nung hindi ka paligtas, pinaplano mo na magpakayaman ka, yumaman ka, nung naligtas ka na, hindi na yun yung plano mo. Okay? Again, wala pong masama na yumaman. Pero maghangad ng kayamanan, doon ang maraming problema ayon sa Biblia. Okay? Kung ikaw ay maghahangad na yumaman ka, yung wish mo ba, yung papangarapin mo ba na yumaman ka, okay, doon po ka mahihirapan at maraming problema ang mayroon ka. Pero kung bigla kang yumaman dahil pinagpala ka ng Panginoon, wala pong problema doon. Pero yung nananais mo na yumaman ka, okay, ninanais mo na maging masarap ang buhay mo, pasensya na po. Sabi ng 1 Timothy chapter 6, verse 9, 10, okay, hindi na magiging maganda ang iyong buhay. Okay? Mapapasama. Lagi ka lang masasaktan, lagi ka lang mabibigo, lagi ka lang self-inflict pain. Okay? Kaya nga po, hindi na dapat yung buhay natin ay iba na. Bago na yung buhay natin, bago na yung purpose natin, bago na yung goal natin. Ano yung purpose mo sa buhay mo? Pagsilbihan ng Diyos. Ano yung goal mo sa buhay mo? Mapasaya ang Diyos. Yun na yung goal natin every day. Hindi na po yung yayaman ka, hindi na yung gagawin mo yung gusto mo, hindi na yung sikat ka, magkakaroon ka ng magiging sikat ka, magiging famous ka, magiging viral ka, something like that. Okay, maraming subscriber, hindi na yun. Pagkagising mo, mamaya, pagkatulog mo, bago ka matulog, pray ka muna. And then, tanungin mo ang Panginoon, ano ba ang gusto mo sa akin, Lord? Kasi si Apostle Paul, nung siya ay kinausap ng Panginoon sa Acts chapter 9, anong sagot niya agad? Anong gusto mong gawin ko, Lord? Panginoon ko, anong gusto mong gawin ko? Pagka-save niya, yun agad ang tanong niya. Which is sana tayo, which is our model, which is Apostle Paul, sana maging ang model natin. Bukas or mamaya, mag-pray ka, tanungin mo ang Panginoon kung ano ang gusto niyang pagawa sa'yo. Okay? And then pag meron siyang sinasabi, huwag mong i-ignore. Okay? Gawin mo yung gusto ng Panginoon. Okay? Okay? Kaya nga po, bukas, ang pagtatrabaho, kung ikaw ay tatay, head of the family, ang pagtatrabaho ay kagustuhan yan ng Panginoon. Ang puprovide sa pamilya, kagustuhan yan ng Panginoon. Okay? At pagiging leader ng pamilya, kagustuhan yan ng Panginoon kung ay tatay at husband. Kung ikaw naman ay wife, magpapasakop ka. Okay? Yun ang kagustuhan ng Panginoon. Hindi naman mahirap yung gusto ng Panginoon eh. Hindi naman yung mag-jogging ka ng 10 miles. No, Arnold, or 10 kilometers. Para ikaw ay pumayat. Hindi ka lang ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, simple lang. Mag-provide. Husband, father, mag-provide. Okay? Magtrabaho, mag-provide. Mahalin mo yung asawa mo. Okay? And then ikaw naman, wife. Magpasakop ka, yun ang gusto ng Panginoon. Ikaw naman, granted ka na to na Ate Luz eh. Yung mga ano na ngayon, si Ate Jonah, si Ate Michelle, yun ang kinakausap ko ngayon. Okay? So, magpasakop, pag ikaw naman ay anak, ang trabaho mo lang ay honor and obey. Napakasimple lang. Ang hirap gawin natin mga tao. Okay? Honor and obey. Simpleng two things. Pero, parang ganito yan eh. Bigyan ko kayo ng example. Parang ganito lang ang gusto natin sa buhay natin. Ayaw mag-ubi. Wala akong maisip eh na na formula eh. Okay? Parang ganito lang ang gusto natin. Ang gusto ng Panginoon, 1 plus 1. Yan ang problem na gustong ipasagot sa atin ng Panginoon. Pero, ang ginagawa natin ay ganito. Mandela. Square pa. Square. Hula lang po ito ha.
baka ano ako ma-criticize ako dyan. Okay? Yung mga mathematician. Yan! Kaya lang gusto natin. Ako, ang brasol lang. Ang gusto ng Panginoon, ito lang. Obey and honor, submit, love, provide. Yun lang naman ang gusto ng Panginoon eh. Pero tayo, ang tingin natin sa 1 plus 1 ay ito. Tapos, sasagutin mo pa. Gagalitin mo pa, ha? Lagyan mo pa ng 1/2 dyan. O, di ba? O, Explanation pa yan. ganyan tayo. Naalala ko si Ezekiel noon. Sabi niya, nagpapalala sa papa niya. Let X, gano'n. Turo na, si Alan. Sabi niya, Papa, bakit ganito? Sabi niya, alam mo na. Pinahanap ko ni sabi niya noon, hindi yan. Ang hirap hanapin niya yung let X na yan. Hanggang ngayon, let X pa rin niya. Let X pa rin. So, ang Panginoon, ito lang. Ang Panginoon is 1 plus 1. Tayo, ito tayo. Sa instruction ng Panginoon. Bakit kaya? Ganun. Okay? When God raised from the dead, He gave us new life, purpose, and goal. Husband, love and provide. Wife, submit. Children, obey and honor. Okay? Apakasimple lang. Pero pinapahirapan lang natin. Okay, next. Amen. When Jesus Christ was risen, it solidifies our faith. Ginawa niyang solid ang ating pananampalataya. 1 Corinthians chapter 15. Meron kasing issue sa 1 Corinthians 15. Okay, 1 Corinthians 15 verse 14. May issue kasi dyan patungkol sa resurrection. 1 Corinthians 15 verse 14, ang sabi dyan, if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain. Verse 17, and if Christ be not raised, your faith is vain, and ye are yet in your sins. Okay? Verse 20, but now Christ risen from the dead, and became the first fruits of them that are slept. For since by man came death, but by man came also the resurrection of the dead. Okay? Kaya ngayon, pagkabuhay muli ng ating Panginoon, it solidifies our faith. Wala nang pangamba. Meron kasi mga Kristiyano, alam niyo po ba, may mga Baptist na naniniwala na sa ABPN, natutunan ko to eh. May mga Baptist po na may naniniwala. Drawing ko lang po ng medyo. Ito po ay yung cross. Okay? Ito po yung rapture. Okay? Rapture. Ito po yung 3 and a half. 3 and 1 half na tribulation. Siguro po may idea na kayo dito. Okay? And then dito na po yung coming ng ating Panginoong Jesus sa mountain. Okay, bababa na siya dyan on foot. Then after that is 1,000 years. Okay? Ganyan. Ang paniniwala natin, dito tayo. Ang tawag po dyan ay pre-trib. Okay, ano ibig sabihin yan? Pre-tribulation. Pag sinabi kong pre, bago. Okay. So, bago, tribulation, yun po yung pinangahawakan natin. Tama po, di ba? Amen. Yes. Meron pong mga Baptist na naniniwala na dito ang rapture. Okay? Ang tawag po sa kanila ay mid-trib. Okay? Meron din namang naniniwala na dito, post-trib. Okay? Post-trib. May naniniwala dyan. Kasi may mga verses sila. And then, meron din pong naniniwala na bago bumaba si Jesus Christ, kailangan munang ma-share ng gospel ang lahat. Magiging mabuti. Magiging maayos yung... Pag maayos na yung mundo, doon palang bababa si Jesus Christ. Okay? Meron din naniniwala na... Ano na kasi tawag doon? Partial ba yun?
partial. May naniniwala na yung mababait na Kristiyano, magra-rapture. May iwan yung mga masasamang ugaling Kristiyano. Pag maayos na sila, pasaway na Kristiyano, dadaan sila dito yung mga pasaway na Kristiyano. Ay di magiging mabait sila. No? Pag mabait na sila, doon sila kukunin ng Panginoon. May naniniwala ang ganun. Ilang beses pala yun. Sa kanila. Dalawa sa kanila yung rapture. May mga naniniwala akong gano'n. Okay, ngayon, kung may nagturo sa inyo yan, it solidifies our faith na tayo ay pre-trib. Okay? Tayo ay pre-trib, hindi po tayo kahit anong klaseng religion or kahit anong klaseng paniniwala. At meron pang mas malala. Ngayon is tribulation na. Okay? May naniniwala na ngayon ay tribulation na. Okay? Yung 3 and a half, ano lang daw yun? Figurative. Okay, parang illustration lang. Okay? Tribulation na daw ngayon. Okay? Kaya ayun yung sinabi ko sa Lilipat na kanya. sila. Tribulation na nga daw ngayon, sabi ko. Hindi pa. Kasi nandito pa ako. Oo. Tama po. So, ang daming mga paniniwala. Okay? Na pag hindi ka right divider, talagang maliligaw pa. Okay, sabi nga ni Pastor Bob, yung ginawa nila, inilagay nila yung Bible, nilagay nila sa blender, sa kanila, pinindot. Sabi, halo-halo na yun. At paglabas, hindi mo na mabasa. Okay, magulo. Kaya nga po, it solidifies our faith. Kasi meron pong nagpe-preach. 2 Timothy ba yun, boy? Let's open 2 Timothy. Siguro po dito na tayo natapos. Yung overthrow faith of some. 1 Timothy chapter 2, 18. Hindi na siya naniniwala ngayon. Second Timothy. Second Timothy. Hindi na nasa. Tama. 2 Timothy chapter 2. Okay. 2 Timothy chapter 2. Verse 16. O 15 na tayo. Punta tayo sa 15. 2 Timothy chapter 2 verse 16. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kasi mayroong hindi nag-right divide. Verse 16. But shun and profane and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness. Ito yung mga hindi nag-right divide. And their word will eat as doth a canker, of whom is Hymenaeus and Philetus. Hindi right divider yung dalawang yan. Verse 18, anong ginawa nila? Who, concerning the truth, have erred, saying that the resurrection is past already, and overthrown the faith of some. Wala na daw, resurrection, tapos na. Naiiwan kayo, sabi ni Hymenaeus at saka ni Philetus. Imagine niyo, panahon pa yan ni Apostle Paul. Buhay pa si Apostle Paul dyan. Turo na nila yan. Much more pa ngayon sa atin. Okay? Imagine niyo yan. Maraming na wala sa pananampalataya dahil dun sa maling katuruan ni Hymenaeus at saka ni Philetus. But believing that Christ risen from the dead, it solidifies our faith. Okay? Bakit? Binigyan niya tayo ng power, wisdom of God. Para ma-discern natin kung ano yung mga tama at kung ano ang mali. Nadi-discern mo yun. Okay? At hindi lang po pastor ang may Holy Spirit, kayo din, may Holy Spirit din po kayo. Okay? Then pare-pareho tayo may Holy Spirit at madi-discern natin kung ano yung hindi parte ng Holy Spirit or hindi right or hindi kasama sa mga kumbaga mayroong otherwise minded na sinasabi ng Biblia. Okay? Because we have the wisdom of God. Kailangan niyo lang pong aminin yun sa sarili ninyo. Pastor, hindi ako nag-aaral eh. Hindi ako nagbabasa. Hindi ako hindi ako maalam dyan. Hindi po. Ang kailangan lang po natin gawin is aminin sa sarili natin na kaya natin to.
Pag inamin mo sa sarili mo na kaya mo yan, bibigyan ka ng wisdom ng Panginoon na maintindihan mo yan. Mga bagay na yan. Bibigyan ka niya talaga. Kasi inamin mo, Lord, sabi ni Pastor, kaya kong maintindihan ng Biblia. Tulungan niyo nga po ako, Lord. Okay? Bibigyan natin yan ng Panginoon sa'yo. Ang problema lang kasi natin is yung willing heart. Okay? Yun lang ang problema. Willing heart. Hindi ako above sa inyo. Walang ganun. Okay? It's just a matter of a willing heart. Pwede nga tayong magkwentuhan ng salita ng Diyos eh. Doktrina ng Diyos. Baka meron pa akong matutunan sa inyo. Okay? Kasi nag-aaral din kayo ng salita ng Diyos. May Espiritu kayo ng Diyos. Merong i-reveal ang Panginoon sa inyo. Magkwentuhan tayo, magpalakasan tayo sa isa't isa. Okay? Ganun po yung mangyayari dyan. Ang sarap kayang pag-usapan ng salita ng Diyos. Naranasan niya ni Kuya Arnold. Okay? Kaya nga po, ang plano ko po is sa May 3, May 2 and 3, okay? Na makasama natin yung mga brethren at mag-fellowship tayo at ang pag-uusapan natin, hindi sila diskaya. Hindi rin yung showbiz happenings. Wag ko sa salita ng Diyos ang pag-uusapan natin. Okay? Jessica, i-drive natin yan sa salita ng Diyos. Okay. Kaya nga po, again, the power of God and assurance of God, assurance of resurrection, the new life, purpose, and goal, and the risen Christ can give us a solid faith. Okay, sa kanyang mga ginawa, sa kanyang finished work at sa kanyang mga salita. Okay? So, yun naman po ang mababahagi natin ngayong gabi. So, yung bukod sa prayer request si Kuya Johnny, meron po bang prayer request sa atin? Yun, sa aking mga karamdaman. Mukhang okay na si Nanay Edith, nakabiyahan na eh. Okay? Oo, safety ng pag-uwi. Saka yung tuhod ni Kuya Arnold. Pinalipas ko lang bro yung New Year, kaya kita next week. Sabi niya, anytime daw eh. Oo, anytime po. At saan? Di ba maglakad-lakad lang, gano'n. Magpapawis ko. Kailangan ko rin magpapawis eh. Baka makarating kami ito kala kay Johnny. Doon kayo sa oval. Itong oval ng ano no? Sama natin si Ate Pwede Luz. sinalupihan. Hindi na lupihan na ano. Sa Sa likod ng ano? Ano, Ate Luz, tara. Hindi ka magkakagdaan doon. Nagkakatakan lang. Isip pa ako. Yan. So, sabi naman ng Bible bodily exercise, profit little. At least, profitable kahit konti. Sa kapastor, yung mag-prosper yung kausap ko bukas. Meron ako. Nagkausap si Sa, Ate. sa magre-rent po o sa bibili ng bahay? Opo, sana. Magre-rent. Opo. Sana maayos na. Close po, ma-close yung deal. Close ang deal. Deal bukas kasi medyo ano siya, Euro Motors. Maganda. Ay, euro. Okay. Amen. Tatapatay niya. Yung lusi sa kabila. Kaya na, sabi ko, ngayon lang hapon kasi sabi ko talagang God is always on time. Pinagpapray natin na Kasi yan yung last na ay nahirapan ako kasi 38,000 yung babayaran ko sa tax. So hindi ko talaga na bago mag-i-end. Amilyar po yun. Amilyar na buo. Amilyar. Isang taon? Isang taon naman po Every yun. year yun, every year. 38. So dalawang property. Dalawang property. Hindi kasi ano ko doon na 2025 na penalized ako. Pero 2025 lang yun Kasi commercial kasi ito mataas. Oo, conversion. Plus yung doon. Tatlong lakad. Tatlong lote kasi. Kaya pala, kala ko, dalawa lang. Kasi ang building, ito yung parehas sila ng design. Pag nakita doon sa, ano ba yan? Sa GPS na nag-iba, may cladding kasi ito. So, mas mataas. Kaya pag may bahay ka, huwag kang mag-iba ng kulay. High-end na eh. ng bubong, ibang kulay, huwag mong gawin. High-end na kasi yung BIR ngayon. Kaya talagang yung GPS hindi ko alam kung paano ko ayun. Naraos natin. Amen. Yung tax na kasi paghirap na. Close deals sa Transaction. rental Sa transaction. store.
Meron po po, tuhod ni Kuya Arnold, safety ni Yung ating, Hindi na kalakasan tingalim. yung ating business plans. man. Sige. Meron po po, si Jonah, meron? Good health ng lahat. Ayun, Si Kuya Noy, hindi na masyadong pinag-pray, no? Talaga. May musta kayo. Pinapuwisan kasi si Kuya Noy, Kuya Arnold. Mas action talaga siya eh. Gusto ko, projectin natin yung dito pa, Pastor. Pagtagal natin, asawarin natin. Pwede rin. Tira natin yan. Pag-usapan natin. Meron pa po ba? Si Victor, yung therapy niya. Tapos ka na, hindi pa? Scoliosis. Healing Ah, ng scoliosis Opo, scoliosis niya. therapy. di mag-ano ka na lang po na ng ganun-ganun. Sa wall. Meron. Tsaka Yan. Okay, so break po natin. So, tayo po tumayo lahat. At tayo po ay manalangin. Lord, thank you so much po sa gabi ito na binigyan niyo po sa amin upang magkatipot-tipot ng pag-aralan ang iyong resurrection, Lord God. Lord, thank you so much po for the gospel. Thank you so much po for the salvation. Thank you so much po sa inyong work, O Lord God, on the cross of Calvary. Your death, your burial, and your resurrection, O Lord God. Thank you so much po na ginawa niyo po iyon, O Lord God, despite of the pain, the sufferings, O Lord God, for us to be saved lang, O Lord God. Thank you so much po, O Lord God. Lord, tulungan niyo po kami na kami po ay mabago ng aming mga buhay, O Lord God, ang pag-iisip, ang aming purpose, ang aming goal, at naayon na po sa inyong kagustuhan, Lord God. Help us, O Lord. Lord, patuloy mo rin po namin dinadalangin sa inyo ang prayer request po ng bawat isa this evening, si Kuya Johnny, O Lord God, sa kanyang ministry. Lord God, patuloy niyo po sana siyang gabayan doon, at tulungan at mahusap po kayo sa kanya, Lord God, sa mga dapat at hindi dapat gawin, Lord God. Lord, patuloy din po namin dinadalangin sa inyo si Kuya Arnold sa kanyang tuhod or sa kanyang gout, Lord God, patuloy niyo po sana siyang pagalingin at alisin niyo na po yung kanyang discomfort, Lord God. Lord, gayon din po si Caleb, patuloy niyo po siyang palakasin at patatagin at maging maayos po ang kanyang kalagayan. Ngayon din po si Nanay Edith, Lord, sana po safe po siya ang kanyang travel pag-uwi. Gabayan niyo po siya, Lord God. Lord, patuloy din po namin dinadalangin sa inyo yung rental deal ni Ate Luz, Lord God, na bukas, Lord, sana po ay maging maayos, maging smooth ang transaction na to at magkaroon po ng close deal, Lord God. Tuloy po namin dinadalangin sa inyo ang kanyang transaction bukas. Lord, patuloy din po namin dinadalangin sa inyo ang kalusugan ng bawat isa. At patuloy niyo pong alisin ang mga discomfort sa aming mga katawan, sakit ng kasukasuan, Lord God, mga ngalay, mga bagay pa, Lord God, na nagpapahirap po sa amin. Please help us, Lord. Lord, patuloy din po namin dinadalangin sa inyo mga business plans po namin, Lord God. Lord, please help us, Lord, na maging mag-materialize ng mga business na to. At magamit niyo po sana, or gamitin niyo po sana to, Lord God, upang makapag-provide po sa aming mga pangangailangan. Lord, patuloy din po namin dinadalangin sa inyo ang mga estudyante this coming Monday na may pasukan na. Lord, ingatan niyo po sana sila at gabayan niyo po sana sila sa kanilang pag-aaral. At Lord, patuloy din po namin dinadalangin sa inyo ang spiritual life po ng bawat isa sa amin. Lord God, yan dito. Members ng Heaven Bound Baptist Church, patuloy niyo po sana kaming palaguin spiritually. Patuloy niyo po sana kaming bigyan ng wisdom, Lord God. Patuloy niyo po iparealize sa amin at patuloy po namin matanggap, aminin sa aming mga sarili na meron na kaming wisdom nyo, O Lord God, upang makita po namin kung ano po yung mga plano at mga gusto nyo po sa aming buhay, O Lord God. May you please help us, O Lord, kayo din po sa scoliosis ni therapy ni Victor. Lord, sana po ay maging maayos po, may balik, may align ang kanyang spinal cord, O Lord God, upang hindi na po magpahirap sa kanya. Lord, patuloy din po namin dinadalangin sa inyo yung source of income namin. Please give us wisdom, give us strength, give us strategy, O Lord God, na kung paano ito ma-improve pa, O Lord God. Lord, patuloy po namin dinadalangin sa inyo yung pag-aaral ng inyong mga salita. Nabikalooban niyo po sana kami ng wisdom and revelation, O Lord God, upang maintindihan po namin ito. Maraming salamat po muli, Lord. Patuloy din po namin dinadalangin sa inyo ang pag-uwi
ng bawat isa sa amin, O Lord God, na Lord, maging safety po sana ang paghahatid at pag-uwi ng bawat isa. Maraming salamat po sa inyong kabutihan, pagmamahal sa amin. In Jesus' name we pray. Amen.